Shira POV. Masasabi kong naging makulay ang paligid ko, simula nang papasukin ko si Nathan ng tuluyan sa buhay ko, at magpas siyang mahalin ito. We go out on regular dates, just like how usual couples do. Minsan naman mas gusto naming tumambay sa penthouse niya. Magluluto siya ng dinner minsan, or kung minsan naman ako. After that manunood ng movie, na as usual hindi mo maiintindihan dahil sa paglalamang ni Nathan. Masaya naman kami sa ganitong setup, dahil hindi talaga maiwasan na minsan busy siya, but Nathan always makes it a point na nagkikita kami regularly. Pag naglalambing siya na dito ako sa penthouse matulog, ay pinagbibigyan ko naman, lalo at pagod na din siya para ihatid pa ako sa kondo. Minsan, I ask myself, handa na ba akong matapos ang kaligayahang ito? Alam ko na darating ako sa point na kakailanganin ko na siyang iwan. Pero bakit hindi pa matapos-tapos ang lahat ng ito? Habang tumatagal, mas malalim ang iiwan kong sugat kay Nathan. We are cuddling in the sofa, pagkatapos naming mag-dinner sa labas. Dito kami dumiretso dahil hindi kami nagkita kahapon, at may inasikaso itong negosyo sa Cebu. Naglamang si Nathan na dito ako matulog kaya pinagbigyan ko naman. Hindi ka ba nahihirapan, Nathan? Matagal ko na itong gustong itanong sa kanya, pero nahihiya kasi ako. Tuwing nagme-make out kasi kami, ramdam na ramdam ko ang pagpipigil niya. Yes, I may be a virgin but I know na nahihirapan si Nathan. Alam kong gusto niya pero hindi naman niya sinasabi, o kaya pag nararamdaman na niya na lumalagpas na siya sa limit, ay kusa na siyang bumibitaw. Handa ko siyang pagbigyan, pero nahihiya yata akong mag-first move. Naalala ko pa ang sinabi ng mga kaibigan ko. Nako, huwag mong jetahin si Nathan, sige ka, baka maghanap ng iba yun. Kudlit. Napakunot ang noo ni Nathan. Nahihirapan saan? Kasi, napakamot ako sa ilong ko, habang nakatitig siya sa akin. Kasi di ba dati, active ang make love life mo? Tapos biglang nawala. Natawa naman si Nathan at saka ako hinalikan sa tungki ng ilong ko. I have other ways baby. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Ang mahalaga nandito ka sa tabi ko. Napatango na lang ako, at saka ako muling yamakap sa kanya. After ng movie ay pumasok na kami sa kwarto. As usual nauna na akong nag-shower. Kusa na akong kumuha ng damit sa walk-in closet. May sariling damit na ako dito at mga personal na gamit. Ito yung pinamili namin ni Nathan nung nakaraang linggo sa mall. Ayaw ko pa sana pero pinilit niya ako. Bumili na tayo para hindi maubos ang disposable panty ni Andrea. Natatawa ako pag naalala ko yung tagpo na iyon sa mall. I'm sure isa iyon sa mamimiss ko kay Nathan. Ang pagiging thoughtful niya. Lahat-lahat mamimiss ko. I chose the red nighties na binili niya. Hindi na ako nagsuot ng bra, dahil sanay akong matulog na wala ito. Tinernuhan ko ito ng red lacy panties. Hindi ko muna isinuot ang ternong silk robe ng nighties ko, at binitbit ko na lang palabas ng banyo. Pagkatapos kong mag-shower ay sumunod naman si Nathan. Gaya ng nakasanayan ko, tinuyo ko ang buhok ko with a blow dryer. Naglagay ako ng mga pang-beauty regimen ko at lotion na din. Kumpleto na talaga ang gamit ko dito, ang kulang na lang ay dito na ako tumira. After mag-shower ni Nathan ay tinuyo ko muna ang buhok nito, at gaya ng dati nakayakap na naman ito sa akin. Can you promise me one thing, baby? He tightens his embrace habang nakatingala sa akin. Basta ba kaya ko? I said as I brushed her hair using my hand. Palagi mong tutuyuan ang buhok ko. I can't help but feel pain in my chest. Paano ko naman gagawin yun, kung hindi naman kami magkakasama? I want to cry pero pinigil ko. Ngumiti na lang ako saka ko inabot ang mga labi niya. I kissed him, saka ako naupo sa kandanggan niya. Our kiss went deeper, and I can feel Nathan's body down there. I can tell that it is big, kahit hindi ko pa ito nakikita. Kayanin ko kaya ito. I blushed hanggang sa putulin ni Nathan ang halik. Don't do this to me baby, he almost moaned dahil gumalaw ako, at lalong nasaling ang nagwawala niyang alaga. I want to make you happy Nathan, bulong ko sa kanya. I'm ready. Kung ito ang paraan, para mapatunayan ko na mahal ko siya ay gagawin ko. I want to leave him with good memories,
para hindi puro galit ang mararamdaman niya pag naalala niya ako. Are you sure? Baby, I can wait. You know that. There is doubt in his voice. Pero tumango ako. I love you. I kissed him again and made him feel that I want him so bad. Agad na tumugon si Nathan sa halik ko. He kissed me with so much passion that is enough to burn my soul. I was too much engrossed with his fiery kisses, na hindi ko na namalayan na nadala na pala niya ako sa kama. Tumingin siya sa akin with so much love and desire. He kissed me again. After that mind-blowing kiss ay gumapang ang labi niya sa leeg ko. I felt an electric shock in my body, that is about to make me crazy. His lips traced my neck and my shoulders, habang unti-unting binaba ng kamay niya ang strap ng suot kong nighties. I want to cover my body, nang humantad ito sa harap niya pero pinigilan ni Nathan ang kamay ko. No baby, don't. God, you are so beautiful. Anito, at tuluyan akong inangkin ni Nathan. Nathan POV, alam kong nasaktan si Shira, dahil ito ang kanyang unang karanasan. I'm sorry, sabi ko as I sat at her side. Hinaplos ko ang mukha niya but she only smiled. This is the best night of my life, Nathan. Kasi binigay ko sa'yo ang lahat-lahat sa akin. I hope you are happy. Wika ni Shira. I kissed her forehead for minutes, thinking it would somehow alleviate the pain. I'm so happy baby. Very happy. You completed me. Bulong ko sa kanya. Nilinis ko ang katawan ni Shira, including her private part kahit pa tumanggi siya. I insisted kaya wala naman siyang nagawa. After that ikunuha ko uli siya ng panty at maingat na isinuot sa kanya iyon, including her nighties. Nang matapos na ay ako naman ang nagsuot ng boxers, at saka ako tumabi sa kanya at kinumutan siya. My body flinched, pero hindi pwede. Baka hindi niya kayanin kung uungot pa ako ng second round. Maybe bukas na lang but definitely not now. Matulog ka na. I said then I kissed her lips briefly. Thank you baby, I love you. Hindi na si Shira sumagot so I kissed her forehead. Tinitigan ko ng matagal ang mukha niya, habang unti-unti siyang nakakatulog, maybe she's really that tired kaya nakatulog siya agad. I want her to tell everything to me, kaya hindi ako nagtatanong sa kanya. Alam ko na may tinatago siya sa akin, but still I chose to trust her love for me. Naalala ko ang sinabi ng Mama Annabel niya. She needs love at kaya kong ibigay sa kanya yun, huwag lang niya akong iiwan. At the state of our relationship, I can tell that I will really go nuts pag nawala siya. Kung kailangan ko siyang itali sa tabi ko gagawin ko yun. Maybe I should ask her to marry me, para wala na siyang kawala sa akin. I smiled at the thought, na sana ay may mabuo sa nangyari kanina. Hindi ko yun hinugot, dahil ang gusto ko talaga ay mabuntis siya. Para mas may dahilan siya to stay with me. Pag nagkataon bubuo kami ng masayang pamilya. I will try to erase, kung ano man ang masamang alaala niya at papalitan ko iyon ng bago, at masasayang alaala. I will love her for the rest of my life. Nakatulog na din ako with happy thoughts in my mind. Kinabukasan ay nauna akong nagising. She is still sleeping kaya maingat akong tumayo ng kama. Nagbanyo muna ako at naglinis ng katawan, saka ako dahan-daang lumabas ng kwarto. Siguradong gutom ito paggising niya, kaya naman I need to cook her breakfast. I dialed my secretary's number, para alamin ang mga schedules ko for this day. Good morning sir, masayang bati niya. Kamusta sa office kahapon? Napuntahan ba ni Jonas ang mga appointments ko? I am rummaging the fridge, para maghanap ng lulutuin habang hawak ko sa kabilang kamay ang phone ko. Yes po sir, nothing to worry about. How about today? Marami bang pending meetings? Pagsisiguro ko dahil wala akong balak pumasok ngayon. Gusto kong alagaan si Shira ngayong maghapon, dahil nag-aalala ako sa kanya. Dalawa lang po ang meeting, sir. I move ko po ba? Tanong ni Valin. Let Jonas handle it, ayokong matambakan pagbalik ko. Utos ko dito. Okay po sir. Kailan po ba kayo babalik? Baka bukas pumasok na ako Val. Ikaw muna bahala dyan. I know she can handle it, kaya naman malakas ang loob ko na di pumasok kung may problema, tawagan mo ako agad.
Bilin ko dito, okay po sir. Kayang-kaya po namin ni Sir Jonas yan. Lisa lang naman po ang problemang dumadating dito sa opisina. Seryoso ang boses niya kaya natigilan ako. Problema? Opo sir, yung kaibigan niyo pong si Sir Kenneth. Yun lang naman ang problema dito. Natawa ako sa sinabi niya. Obviously hindi din niya gusto si Kenneth, pero dahil sa kaibigan ko ito ay hindi niya pinapatulan. Tulad ko maloko din sa babae si Kenneth, well lahat naman ata kami, pero totoo pala yung kasabihan na may katapat ang bawat isa, and I surely found mine. Huwag mo na lang pansinin si Kenneth, Val. Pagsasabihan ko na lang siya. Okay po sir, wala naman pong problema sa akin. Di po ako papaapekto sa kanya. Nagbilin pa ako at saka ko binaba ang phone, and started to cook. My mind has some flashback of the scenes from last night and I can't help but be happy. Hormones of pleasure, as I marked her body resonates in my ears, and sounded like music to my soul. Jam her first in everything and I hope I will be the last. Nathan, of course hindi ako papayag na may iba pa. Shira or whoever she is mine. Mine alone. Ako lang ang may karapatan. Kung mawawala siya sa akin, I think it's better to die. Shira POV. Masakit ang katawan ko paggising ko ngayong umaga. It's already 8 in the morning, at pakiramdam ko daig ko pa ang nag-training maghapon, sa sakit na nararamdaman ko. Dahan-dahan akong bumangon, at napapikit pa ako dahil pati ang gitna ko ay masakit. Kung bakit ba naman kasi ganun kalaki ang alaga ni Nathan? I feel my face heat up, nang maalala ko ang mga ginawa ni Nathan kagabi. Somehow I feel happy, dahil siya ang una sa akin. Alam ko sa sarili ko na siya lang ang tanging mamahalin ko. Kung iiwan ko man siya, he will definitely be my first and last love. Kinaya ko naman maglakad buhat sa kama hanggang sa banyo. Muntik pa akong mapahiyaw, dahil sa hapdi nang umihi ako. Minabuti ko ng maligo, dahil pakiramdam ko ang lagkit ko na. Mukhang lahat ng parte ng katawan ko ay nilawayan ni Nathan. Nakatapis lang ako ng tuwalya paglabas ko, dahil hindi pala ako nakakuha ng damit sa closet ni Nathan, at napapitlag pa ako nang biglang magsalita si Nathan sa likod ko. You need help, baby? Nag-aalalang tanong niya, habang inalalayan pa ako papasok ng walk-in closet. Okay lang ako, Nathan, naghanap ako ng pamalit pati na din ng underwear, para makapagbihis na. Bihisan na kita. Alok ni Nathan, kaya natawa naman ako sabay lingon sa kanya. Nathan, kaya ko okay. Ano bang problema? I asked. Kasi syempre baby, alam kong nasaktan ka kagabi. Kaya gusto kitang tulungan baka kasi nahihirapan ka. Nakangiti pa si Nathan, kaya inikutan ko ito ng mata. Lumabas ka na, magbibihis ako. Utos ko dito pero tinuwanan naman niya ako. Nakita ko na lahat ng, yan baby. Nahihiya ka pa ba sa akin? He was obviously teasing me. Bahala nga siya sa buhay niya, tingnan natin. Tinanggal ko ang tuwalya na tanging nakatikip sa katawan ko. Ayaw mo umalis ha, pinigil kong matawa sa reaksyon niya. Napalunok ito at gumalaw ang Adam's apple ni Nathan, habang nanlalaki ang mga mata. Dahan-dahan akong nagbihis sa harapan niya, at ang loko para namang ipinako sa kinatatayuan niya. Okay ka lang? I mischievously asked, kahit alam ko naman na hindi siya okay, dahil nagagalit na ang alaga niya sa ilalim ng shorts. Tango pa niya, kaya mo bang lumabas sa dining? Naka-ready na ang breakfast? Oo naman. Kung tutusin naman wala lang itong sakit na ito, kumpara sa sakit at pagod na pinagdaanan ko sa pagsasanay. He smiled, saka inilahad sa akin ang kamay niya. Inabot ko naman iyon, at sabay na kaming lumabas ng kwarto. Hindi ka na naman ba papasok? Tanong ko dahil anong oras na ay nandito pa si Nathan. Wala naman akong gagawin masyado sa office, kaya okay lang kahit di ako pumasok. Babantayin at sasamahan muna kita. Wala naman akong sakit, bakit kailangan mo akong bantayan? Kontra ko naman dito, basta dito lang tayo. Pagpipilit niya kaya tumango na lang ako. Boss naman siya kaya okay lang guro, kung di siya papasok. Balak ko pa naman umuwi ngayon, para ma-update ako sa mga lakad ng tatlo, pero mukhang hindi ako makakawala kay Nathan. After namin mag-breakfast,
ay bumalik na ako sa kwarto dahil siya na daw ang magliligpit sa kusina. Pinainom niya muna ako ng pain reliever para daw makabawas sa sakit na nararamdaman ko. He is really a thoughtful guy. Wala akong masabi sa pag-aalaga ni Nathan, at isa yon sa mamimiss ko talaga. Nagsipilyo muna ako, saka ko naisip ang tawagan si Nadia. Anong balita Nadia? Minabuti kong tawagan ito, para magtanong kung ano ang latest na update. Ibinahay ka na ba ni Nathan? Iyon ang banat niya sa akin, sabayan pa ng tawa kaya naman sinaway ko agad siya. Nadia, pinigil kong sumigaw, dahil baka mamaya biglang pumasok ng kwarto si Nathan. Well, may good news ako sa'yo sis. Napag-alaman namin na hindi kabilang si Norman, sa mafia na kinasasangkutan ng half-brother niya. Paliwanag niya, kaya naman kahit papano ay lumuwag ang dibdib ko. Nakita ko kung gaano hinahangaan ni Nathan at Andrea ang ama nila, kaya tiyak hindi nila ito matatanggap kung sakali. So si Alfonso lang ba talaga? Paniniguro ko pa kay Nadia. Yes sis, lahat ng negosyo ng mga Escalantes ay legit. Kaya ang tinututukan ko ay si Alfonso, napakunot naman ang noo ko. Bakit siya? Si Norman ang target, Nadia, paalala ko dito. Oo sis, hindi namin nakakalimutan yon. Pilitin mong makauwi mamaya okay, babalikan natin yung isang bihag. Gusto na daw kumanta. Naalala ko na buhay pa pala ang isa sa mga bihag namin. Hindi ko ito tinuluyan, sa pag-asang magsasalita din ito kalaunan, at parang ganun na nga ang nangyari. I will sis, sagot ko sa kanya. Nagpaalam na siya kaya naman ibinababo ko na agad ang phone. Kahit anong mangyari, kailangan kong makaalis dito, para sa lalong madaling panahon ay matapos na ang lahat. Napaangat ang ulo ko nang pumasok si Nathan sa kwarto. Nakangiti ito habang pumasok sa closet. I'll just take a shower. Palm pa nito. Hinagilap ko na lang ang remote ng TV at binuksan iyon, at saka bumalik sa kama. Naghanap ako ng magandang palabas, pero wala naman akong nakita kaya inilagay ko na lang sa news. Ang awkward lang kasi, sobrang tahimik ng kwarto. Amoy ng shower gel ni Nathan ang pumuno sa buong kwarto. Nakapagbihis na siya pagtapos ay agad na tumabi sa akin. Naramdaman ko namang parang nagrigudan ang puso ko, lalo at malapit na naman sa akin ang lalaking ito at kay bango pa. Yamakap ito sa akin kaya naman napahilig ako sa kanya. He planted kisses on my head, kaya napapikit ako. He is a very sweet and loving man, at habang nandito pa ako ay siguraduhin ko na matutumbasan ko iyon. Dapat one of these days, ma-meet ko na ang parents mo. He said out of the blue kaya natigilan ako. I'm not getting any younger, baby, and gusto kong mag-settle down na din, and build my family. Sandali pa lang tayo magkakilala Nathan. Gusto mo na agad magpakasal? Tanong ko sa kanya. Baby wala naman sa tagal yan. What's important is we love each other, right? Depensa naman ni Nathan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Can you tell me more about your parents? Para naman may background na ako. Mama Annabel is a single mother. Hindi ko na nakilala ang tatay ko, at hindi ko na din inungkat, dahil alam kong ayaw niyang pag-usapan. She is a strict mom, but a kind and loving one. Alam ko na she wants what's best for me, kaya palagi ko siyang sinusunod. Kasinungalingan ang lahat ng ito, and I feel sorry for Nathan, dahil kailangan niyang marinig ito. I can't wait to meet her, baby, yun lang ang sinagot ni Nathan, kaya tumango na lang ako sa kanya. Do you think she will like me? Medyo may pag-aalangan sa boses ni Nathan. Of course she will. I assured him. Alam ko na mamahalin din niya ang mga mahal ko. Umangat ang mata ko sa kanya, and I saw his eyes. We looked at each other for a moment, until he took my lips and kissed it. Ninamnam ko ang luwalhating dulot ng halik ni Nathan. Tanging siya lang ang nanaisin kong gumawa sa akin ng ganito. Only him can explore my body starting this day. His kiss went deeper. And I felt his hands caressing my arms. With that simple touch ay nadadala na ako. Inihiga ni Nathan ako sa kama, without leaving my lips which he kissed hungrily. I want you again, baby, he huskily whispered, then moved his lips to my neck.
and settled on top of me. Masakit pa. Nakanguso kong pigil dito. Ikaw kasi, kasalanan mo ito, he said while staring at my eyes, with desire written all over her face. Pinatikim mo na ako, tapos ayaw na magpaulit. Medyo natawa ako sa itsura niya, dahil halatang naglalambing ito. Ikanawit ko ang kamay ko sa balikat niya, at saka ko siya hinalikan. I'm all yours, Nathan. His eyes burned with passion, so he claimed my lips again. He started to undress me and kissed every corner of my body. Wala siyang pinalagpas and all I could do is moan his name. At muli inangkin ako ni Nathan, masakit pa din pero hindi naman na masyado. Our moans filled the room moments later. Hindi ko kayang tanggihan si Nathan, dahil as I've said, ito lang ang paraan ko para mapasaya ko siya. Kailangan kong mag-iwan ng maraming magandang alaala sa kanya. This is all that I can do. Gabi na nang ihatid ako ni Nathan sa condo unit ko, na pinagtalunan pa namin dahil ayaw pa sana niya, at gusto pa daw niya akong makasama. Nagdahilan na lang ako na may problema si Hazel, at kailangan niya ng karamay kaya napapayag ko ito. Hindi na nga ako halos tinigilan ni Nathan kanina, kaya naman ang ending, para akong umakyat at bumaba ng bundok sa sobrang pagod. Wala naman akong pagsisisi, dahil ginusto ko naman, and seeing him happy and contented is all I want to feel right now. Magiging busy ako sa mga susunod na araw baby, but I will make it a point na puntahan ka, okay? He was holding my hand, dahil hindi pa ako bumababa ng kotse. Okay, I just nodded, magtrabaho ka po muna, okay lang sa akin. He kissed me one last time bago niya ako pinakawalan. Mami miss kita, baby. Tatawag ako pag hindi kita mapupuntahan, so be sure to answer your phone okay? Nakasimangot na sabi niya kaya natawa na lang ako. I love you, yun na lang ang sinagot ko, at saka ako bumababa ng kotse. Nagmamadali akong pumasok sa elevator dahil may lakad kami ngayon. Pinilit kong maglakad ng normal, para hindi mahalata ng tatlo dahil for sure aasarin na naman ako ng mga ito. Pagpasok ko sa unit ay nakabihis na ang mga ito, at ako na lang ang iniintay kaya nagmamadali na akong pumasok sa kwarto para magbihis. We left the unit at once. Hindi na ako makapaghintay sa sasabihin ng bihag namin. Mukhang natauhan na at magsasalita na din ito, sa wakas matapos ang ilang linggo niyang pagiging bihag. Pagdating namin sa building ay agad kaming bumaba at pumasok sa loob. Binuksan ni Damian ang pinto, kung saan nandoon ang bihag at agad kaming pumasok. Halatang pamayat ito buhat ng huli ko siyang makita, pero hindi na ito nakatali. Nakasuot na din ito ng maayos na damit, pero halatang kulang sa tulog dahil sa pangangalumatan nito. Naupo kami kaharap siya, at agad napaangat ang tingin niya nang maramdaman ang presensya namin. Magsasalita ka na, tanong ni Hazel na bihag tumango naman ito at saka isa-isang tumingin sa amin, at saka yumuko ulit. Kailangan namin ng pera nung panahon na iyon. May sakit ang tatay ko at kailangan maoperahan, kaya naman pumayag kami sa alok sa aming trabaho. Panimulan nitong salaysay. Ang plano ay papasukin namin ang bahay ng isang pamilya. Hindi namin sila kilala. Basta ang bilin sa amin takutin ang mga ito, para mapilitang pirmahan ng isang papeles. Napatingin ito sa amin, at nagsimulang umiyak. Akala namin nung una ganun lang ang gagawin, pero nagulat ako noong may dumating na isang lalaki. Hindi ko siya kilala, dahil unang beses ko lang siya nakita. Nakakatakot siya. Pagpasok niya binaril niya agad yung nanay, tapos sinunod niya yung anak na lalaki. Sinabunutan nito ang ulo niya habang humahagulgol. Anong sunod na nangyari? Tanong ni Hazel. Nagsisigaw ang tatay at galit na galit siya. Hindi niya malapitan ang mag-ina, dahil pigil-pigil namin siya. Pagkatapos nun ay binaril naman ang anak na babae. Napapikit ito na para bang hindi niya gusto ang nangyari noon. Ang sabi ng lalaki na bumaril, ay buhay pa ang anak na babae. Tutuluyan niya daw ito, kung hindi ito susunod sa gusto niya. Inilabas niya ang mga papel at pilit pinapirmahan. Sa kagustuhan ng ama na mabuhay ang anak niyang babae, ay pinirmahan niya ang papel. Napaiyak ako sa narinig ko. Ginusto ni tatay na mabuhay ako, kahit pa ang kapalit ay ang lupang pinagyaman niya.
Pero bakit ganun pa din ang sinapit niya? Traidor ang lalaki dahil nang masiguro niyang pirmado na ang lahat, ay walang awa niyang binaril ang ama, kahit pa nagmamakaawa na ito. Pinunasan niya ang luhang damaloy sa pisngi niya sabay iling. Hinalughog niya ang kabahayan at nang matagpuan niya ang pakay niya, agad niyang inutos na sunugin ang bahay. Lumipad ang tingin niya sa amin. Maniwala kayo, hindi namin alam ng mga kasamahan ko na ganoon ang plano niya. Malinaw ang sinabi niya na tatakutan lang namin sila kaya kami pumayag. Sino ang nag-utos sa inyo? Lumapit na ako sa kanya, at hinayla siya patayo gamit ang kwelyo niya. Hindi naman ako pinigilan ng mga kasama ko, dahil alam nilang galit na ako. Maniwala ka, hindi ko talaga kilala. Basta ang alam lang namin, mga Escalantes ang may pukana noon. Maliban doon ay wala na kaming alam. Sigurado ka? Paniniguro ko pa dito kaya agad itong tumango. Ang sabi ng kumausap sa amin, galit ang mga Escalantes, dahil hindi pumayag ang pamilyang iyon na ibenta ang lupa nila. Kailangan nila ang lupa niya, pero dahil matigas daw, nagpasya silang gamitan na ng dahas. Nabitawan ko ang bihag namin, at saka ako napakuyom ng palad. Kung ganon ay siguradong si Norman ang nag-utos sa kanila. Wala na akong makita kundi kulay itim, at ang tanging gusto kong gawin sa ngayon ay patayin si Norman. Sino yung lakakeng bumaril sa mag-anak? Tanong ni Nadia. Hindi ko siya kilala. Maniwala kayo yon ang unang beses na nakita ko ang taong iyon, tanggi niya. Agad na nilabas ni Hazel ang phone niya at iniharap sa bihag namin. Larawan iyon ni Norman at Tio Alfonso. Sino sa dalawang yan ang kasama niyo ng gabing iyon? Tanong niya pero umiling lang ito. Hindi ko pa nakikita ang mga taong yan. Iling niya. Sigurado ka? Paniniguro ni Nadia. Sigurado ako. At kapag nakita ko ang taong iyon tiyak makikilala ko siya. May palatandaan ako sa kanya, pumikit ito at tila inalala ang itsura ng kasama nila noon. Anong palatandaan? Tanong ko, may balat siyang kulay pula sa noo. Oo sigurado ako dun. May nakita akong balat sa noo niya. Kapansin-pansin iyon dahil mapula ito, at hindi pangkaraniwan ang itsura. Salaysay niya. Bata pa ito kaya naman nagulat ako, at sanay na siyang pumatay ng tao. Nakakatakot din siya. Halatang kaya niyang itumba ang kahit na sino, kaya naman pagkatapos ng gabing iyon nanatiling tikom ang mga bibig namin, sa takot namin sa kanila. Mababakas mo ang takot sa boses niya sa pagsasalaysay niya. Mananatili kang nandito habang hindi pa namin nahahanap ang taong punot dulo ng lahat ng ito. Hindi ka pa namin papatayin, baliwalang sabi ni Hazel. Hindi na ako natatakot mamatay. Kahit papano ay maluwag na ang dibdib ko, at nasabi ko na sa inyo ang totoong pangyayari. Ang hiling ko lang hayaan nyo kaming makita ng mga mahal namin sa buhay, kahit patay na kami. Hayaan yung mailibing kami ng maayos, hiling niya sabay hagulgol. Ang kuya ko. Saan nyo dinala ang kuya ko? Tukoy niya sa taong binaril ko noon, dahil ayaw niyang magsalita. Huwag kang mag-alala, nailibing ng maayos ang kuya mo. Dinala namin siya malapit sa asawa at mga anak niya, tumango ito, at nagpasalamat. Hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Mahinang bulong ko, pero sapat para marinig ito ng lalaki. Napatingin ito sa akin. Buhay ang kinuha niyo sa akin, buhay din ang kapalit. Nanlaki ang mata niya at hindi makapaniwala sa narinig. Nabuhay ako para ipaghiganti ang magulang at ang kuya ko. Huwag kang mag-alala sa ngayon, hindi pa kita papatayin, pero huwag kang mainip, darating din ang oras na iyon. Patawarin mo kami. Hindi talaga namin alam na ganun ang plano nila. Pero hindi ko na ipagmamakaawa ang buhay ko. Handa akong mamatay kung yan ang gusto mo. Nagbaba na ito ang tingin at hindi na nagsalita pa. Nauna akong lumabas ng kwarto na iyon. Gusto kong sumigaw para maibsan ang galit na nararamdaman ko. Humanda ka Norman Escalantes, sa oras na mahuli kita, magbabayad ka sa nangyari sa aking pamilya. Agad din kaming umalis sa lugar na iyon para makauwi na. Pinabantayang mabuti ni Hazel ang bihag, sa mga tauhan naming naiwan sa lugar. Kakailanganin pa namin siya, sa oras na matuntan namin ang taong sinasabi niyang tumapos sa buhay ng pamilya ko. Tiningnan ko ang phone ko, at mabuti na lang ay walang tawag o text si Nathan. Kung nagkataon magagalit na naman ito sa akin sa di ko pagsagot. Nakaramdam ako ng sakit sa puso ko.
Tila nalalapit na ang lahat, at kailangan ko nang maghanda sa pag-alis. Kailangan kong iwan si Nathan, at magsimulan ng bagong buhay. Saan naman natin hahanapin ang lalaking yun? Ang dami namang may balat sa noo, diba? Anita niya, nang tuluyan na kaming makapasok sa unit. For sure my connection? Yan sa mga Escalantes. Hula ni Nadia, what's your plan, Shira? Tanong ni Hazel sa akin. Kukunin na natin si Norman. Kailangan na niyang magbayad, seryosong sabi ko kay Hazel. Tumango naman ito. Pero hindi yun ganun kadali, Shira. Alam mong mahirap lapitan si Norman. Palagi pang nawawala. Hahanap ako ng paraan. Ako mismo ang lalapit sa kanya. Walang takot na sagot ko. At dito na po nagtatapos, ang ika-6 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po, tayong lahat.